So ito na nga mga kasigap po. Nakahanda na yung round concrete form na gagamitin dito. Yan, para sa top segment. So dalawang ano pa yan. Ay, sakto na yata itong haba ng round concrete form patungo dun. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Yan, happy Monday morning mga kababayan. Welcome po sa ating panibagong update na naman. Ito po yung SM North EDSA concourse at ito yung bus station ng EDSA. Southbound po ito ng EDSA at mag-update tayo dito sa MRT7 Elevated Turnback Guideway. So let's go! Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kasigap. Ito yung SM North EDSA. West Avenue po ito dito. At ito na yung umpisa ng Turnback Guideway. Ito yung ikatlong double columns po dito, no? Open beam niya. Tuloy-tuloy pa rin yung pagre-reaper. Araw po ngayon ng Lunes, ika-15 na po ng Setyembre, taong 2025. At ito na yung latest na progress. Patungo mo ngayon sa aking work. Ito yung mga precast na, no? Parang dito yan sa gilid, eh. Parang parapet wall nga, no? Yung nandun ng mga precast. Ay, yung sinasaklob na lang sa gilid-gilid dun. Mamaya, balikan ulit natin kung makikita pa natin sa kabilang side. Bulacan Street. Ito, naglalagay na rin sila dito ng mga steel deck platform, eh, no? Sa taas yung viaduct nya. Layo na nang naabot, ano, hanggang dito na. Hanggang dito na sa may Jollibee. Yung pag-install ng mga concrete girders. So nag-adjust na rin dito yung mga crawler cranes. Ayan, ilang span na lang to, nandito na sa may Valera Street. Ayan, oh, may top segment na mga kababayan. Ito yung pinaka-last. Ayan, oh. Ito yung pinaka-last na poste na ginagawa nila. Konkreto na yung ilalim. At nandito nga, meron ng top segment. Nandun sa taas. At sinisiksik na rin yung reverse. Tapos sakluban ulit yan ng mga round concrete form. Tatlo pa rin yung dito sa dulo. So yung wala pang mga platform para sa paggawa ng pierhead. Ayan, Examiner Street at dito na tayo mag-U-turn.
So ito na nga mga kasigap ko. Nakahanda na yung round concrete form na gagamitin dito. Yan, para sa top segment. So dalawang ano pa yan. Ay, sakto na yata itong haba ng round concrete form patungo dun. So ayan po yung latest na progression niya dito. Ito yung nahuhuling pier ng MRT7 turn-back guideway. Ayan. Tapos yung mga wala pang platform para sa paggawa ng pier head, yung tatlo na lang dun sa dulo, tapos yung nahuhuli na pier. Ito yung mga workers. So, shout out po sa inyong lahat. Mga bumubuo po dito. At talagang nais na nilang tapusin to, no? Para sa 2028, meron na operational na, no? Para magamit na ng mga kababayan natin. One, two, three. So, tatlong span na lang mga kasigap. Hanggang dun na yun sa may baler. Ito yung dulo. Yung girder installation. Asto type 4 concrete girders ang ginamit nila dito. No? AICC. Subcontract ng San Miguel Corporation. San Miguel Corporation kasi yung proyekto na to. 7. So maraming pumasok sa kanila ng mga subcon mula pa ng paumpisa. Medyo kumipot dito yung kalsada kasi ito. Pero okay na rin kasi hindi nila binakuran. Tingin mo nga dito sa ilalim, median barrier yung gagawin nilang wall mo. Hindi yan center island. Kakao space kasi pag center island yung ginamit nila dito. Unlike kung kagaya sa Nai Expressway, na binuwag yung mga center island at ginawa na lang ng median barrier. Sana ba yun? Ayun sa kabila yung mga precast to. Parang parapet wall nga ito. Sabay na dito natin makita. May bakod sa part na to. Ayun sa kabila nakasalansan sa kaliwa. Ayun. Parapet wall nga mga kababayan. Ayan yung isinusuklob lang yan. Yung sa gilid-gilid. Ayan dito sa taas. Oh. Wala na ang mga forma. Dinismantle na. Nasa EDSA southbound na tayo. At to, parang lalagyan na ng forma tong coping beam dito. So balance cantilever construction gagawin dito kasi haba ng distansya patungo dun sa northbound. At ito naman yung Unified Grand Central Common Station. Sa ngayon wala pa tayong nakakikitang bagong contractor na gumagawa dito after nila tanggalin yung BF Corporation. Siya ang unang gumawa dito. Ayan mga kasikap, hanggang dito na lang itong video na to. Magandang umaga po sa lahat. God bless. Ulatan ko lahat ng mga blanco